Ngayon naman para sa ating K-12, tignan naman natin ang pagbibigay pugay sa mga guro sa buong bansa. Yan ang hatid sa atin ni JC Tejano sa K-12 Kaalaman. Magandang araw mga boss! Isang makabuluhang 3 minuto na naman na puno ng mga kaalaman tungkol sa K-12 ang ihahatid ko sa inyo. Ang K-12 Basic Education Program ay nasa ilalim ng Philippine Development Plan na naglalayong paunlarin ang kalidad ng edukasyon sa Pilipinas sa pamamagitan ng pagdaragdag ng 2 taon sa sekundarya. Sa K-12 program, ang 1st, 2nd, 3rd at 4th year high school ay tatawagin ng grade 7, 8, 9 at 10 o junior high school. At ang 2 taon naman ay mapupunta sa grade 11, 12 o senior high school. Ngayong umaga ay espesyal ang ating episode dahil sama-sama nating bibigyang pugay ang lahat ng ating mga guro mula sa iba't ibang sulok ng bansa. Noong 2011 ay nag-issue si President Benigno Aquino III ng Presidential Proclamation na nagdedeklarang simulan ang paggugunita ng National Teachers Month mula September 5 hanggang October 5. Aba mga boss, hindi madali ang maging guro ha? Dahil sila rin ang tumatayong pangalawang magulang ng mga estudyante sa paaralan. At bukod pa riyan, kailangan ay taglay din ng mga guro, lalo na ang mga K-12 teachers, ang mga natatanging katangian tulad ng pagiging multi-specialist, multi-literate, at multi-skilled o may kakayahang magturo ng 1, 2 o mas marami pang subjects. Ibig sabihin, hindi na lang puro chalk at blackboard ang gamit ni teacher sa pagtuturo. Kaya niyang gamitin ang teknolohiya, kagaya ng PowerPoint presentations, sa klase upang ituro ang addition, subtraction, division at multiplication o ang solar system. Pakikipaglaban ni Lapu-Lapu kay Magellan at marami pang iba. Ang katangiang ito ay bahagi rin ng pagiging flexible. Ang mga K-12 teachers ay patuloy din dapat na nag-aaral. Ito ay upang malaman kung ano ang mga bago at may init na issue na nagaganap sa bansa o para malaman kung may mga bago na bang planetang nadiskubre ang ating mga astronauts at siyentipiko. Ilan lamang yan sa mga kailangang gawin ng mga guro upang maging updated. Malaki ang papel na ginagampanan ng ating mga guro sa paghubog ng kaalaman ng mga estudyante sa iba't ibang learning areas kagaya ng language arts, math, science, Filipino, araling panlipunan, music, arts, PE at health o MAPE, edukasyon sa pagpapakatao o values education at technology and livelihood education o TLE. Kaya naman mga boss, sama-sama nating batiin ang lahat ng ating mga guro ng Happy National Teachers Month! Mabuhay po kayong lahat! Para sa iba pang impormasyon tungkol sa K-12 o balikan ang aming episodes, bisitahin ang aming YouTube channel o i-like ang aming Facebook page para malaman ang iba pang proyekto sa ilalim ng Philippine Development Plan kagaya ng K-12. Ako si JC Tejano para sa K-12 Kaalaman. Paalam!